Samahan niyo naman po akong palakpakan ng ating mabuti, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Hallelujah! Woo! Ayan. Napakadami po natin today. Amen po ba? Tingnan nga po natin ang ating kanan at kaliwa. Grabe, napakadaming dinala ng ating Panginoon dito. Pwede po ba sabay-sabay natin sabihin sa ating Diyos, Good morning, Lord! Good morning, Lord! At tingnan naman natin yung mga nasa kanan at kaliwa. Sabihin natin, Good morning! Good morning! Kaway-kaway po tayo sa kanila. Ayan. On behalf of our entire church family, I would like to welcome each and everyone dito sa ating iglesia na tinatawag na Life in Christ Church. Palakpakan nga natin ang bawat isa. Welcome po! Masaya po kami na nandito po kayo today sa ating Sunday celebration. So, ang tawag po sa ating gawain ay Sunday celebration, kaya please feel free po na tayo ay umawit, sumabay sa pagsasayaw. Pwede po tayong pumalakpak, tumalon at magalak sa ating mga maririnig na awitin for today. And this is our harvest event, kung nakikita nyo naman po. So, ibig sabihin, gusto namin yung mga minamahal namin sa buhay, yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, ay makiselebrate din sa amin in this Sunday celebration. So, I hope you are comfortable. I hope okay lang po kayo dyan. Are we ready to sing praises to our God? Amen! Mukhang ready na po ang bawat isa. Sabay-sabay po tayo tumayo. Tayo po ay aawit. And we will celebrate the goodness of our God. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Tayo po ay aawit. Sasabihin natin na napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Once again, napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Let's praise Him! Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Tayo magpasalamat. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago.
laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabaw sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Thank you, Lord! Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging laan. Di matatakot sa bakit? Pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ang Diyos ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pagka. At higit pa, at biyaya mo'y sagana at umaabaw sa pagka. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Tayo po ay pumalakpak, pagkat ang ating Diyos ay puno ng biyaya. Hindi niya tayo pinabayaan, kaya deserve niya lahat ng papuri. Amen! Tayo yung mawit at magsaya. Let's celebrate the Lord! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat kay sapat na. Kay sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Thank you, Lord! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Sabi nga po sa awit kanina, no? Na ang Diyos ay puno ng pagbibigay ng biyaya na sagana at umaapaw. Kaya napakabuti talaga niya, no? Mula sa paggising natin, binigyan niya tayo ng buhay. Sa araw-araw natin, binibigyan niya tayo ng makakain natin. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan na sumusuporta sa atin. Lahat yan ay parte ng mga biyayang ibinigay ng Panginoon. Kaya sa araw po na ito, iniimbitahan ko po kayo na patuloy makiawit dahil deserve ng ating Panginoon lahat ng pasasalamat at papuri natin sa Kanya. Kulang man yung maaawit natin, ibigay natin lahat para sa Kanya. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilan.
ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Katulad atin ang ating Diyos. Hallelujah! Pwede kang magtaas ng kamay, pwede mo awitin sa ating Diyos kung gaano ka nagpapasalamat sa Kanya, dahil napakabuti niya sa buhay mo. Sa habang panahon, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos.
Yes, church. Feel free na sabihin sa ating Diyos lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya ngayon. Meron ka bang dinadala ngayon na kabigatan? Meron kang karamdaman, kasakitan sa puso mo o sa sarili mo o sa pamilya mo? Alam niyo po ba na ang ating Diyos ay minamahal tayo? Our God cares for you. Gusto niya na itaas mo sa Kanya yung kabigatan na nararamdaman mo. Kaya please feel free to sing along. Feel free to praise the Lord sa iyong mga sariling salita. Pwede kang maglahad ng kung ano mang gusto mong sabihin sa Kanya. Pasasalamat, panalangin, mga kahilingan, mga kabigatan, lahat ibigay natin sa ating Diyos dahil mahal niya tayo. Kaya ngayon, awitin din natin na mahal ka namin, Panginoon, at nais naming ibigay sa inyo ang aming buong buhay. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya at buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, Diyos, ang tinig mo, ating gabay, siyang gabay sa kalungkutan. At nariyan ka sa gitna ng kadiliman. O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, O Diyos. Ika'y mabuti Laran, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan tayo,
kabutihan ng Diyos. Kailan man di siya nagbabago, kailan man di magbabago ang kabutihan. Let's declare the goodness of God. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo, Diyos. Di magbabago ang kabutihan mo. Oh, declare your goodness, Lord. Di magbabago ang kabutihan. Kailan ay di nagbago ang ating Diyos. Buong buhay natin, siya'y napakabuti. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O salamat, O Diyos. Awitin natin ang kabutihan ng ating Diyos. We say, thank you, Lord. Let's say, I love you, Lord. Let's declare po sa ating buhay kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Yes, thank you, Lord. Napakabuti mo. Napuno ka ng pagmamahal. Salamat dahil kaya mo kong bigyan ng biyaya. Salamat dahil binigyan mo ko ng buhay. Salamat dahil kahit ang dami kong pagkakamali, Panginoon, nandyan ka pa din at naghihintay na kami ay bumalik lang sa inyo. Salamat dahil kahit napakadami kong pinagdadaanan, alam ko na merong Diyos na nakaalalay sa akin. Salamat dahil ako'y nabubuhay at nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Salamat dahil ako ay nandito. Alam ko na may purpose, may dahilan ng Diyos kung bakit niya ako dinala dito. At salamat dahil inilalapit ako lagi ng Diyos sa Kanya. Salamat, pasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, O God. We praise you. Napakabuti mo. You are great. You are awesome, O God. You deserve all the glory and the praise. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat, O Panginoon. At sa araw na ito, sa araw ng Sunday celebration, sa araw ng harvest event, O Lord God, tayo po ipatuloy na itaas ang lahat sa ating Panginoon. Hallelujah! Lord, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, kayo lang po ang makita, kayo lang ang itaas. Mangyari nawa, Lord, kung ano yung nais mong mangyari sa aming buhay. Kung nais mong mabiyayaan kami, Lord, we declare your blessing. Kung nais mo ng pagbabago sa buhay namin, Lord, we declare the change. Kung nais mong magbago ang pamilya ko, Panginoon, we declare the change in my family, Lord. Kung nais mong mas mapalalim pa ako sa inyo, mas makilala kita, Lord, I declare na lumalim ako sa inyo, Panginoon. And Lord, we declare your good
and perfect plan for today para sa bawat isa na nandito ngayon. Kaya itinataas namin ang papurit pasasalamat, nagtitiwala kami sa lahat ng kaya mong gawin sa simbahan na ito, sa bawat tao na nandito, sa aming mga pamilya at sa aming mga komunidad. Salamat, Lord. You are great, Lord. You are a good God. And we declare na napakabuti mo talaga, Panginoon. Salamat, O Diyos. Naalay namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ay pumalakpak para sa ating Diyos. So magandang umaga po sa bawat isa. Amen. So glory to God sa buhay ng bawat isa. So bago tayo magsimula, let us pray first. Oh Father God in heaven, we thank you so much for our lives. We are so precious in your sight, oh God, that you blessed us and you saved us, oh God. Lord, thank you so much for all the promises. Thank you so much for all the goodness. We don't deserve, Father, but because you are faithful and Lord, you are love, oh God, that's why you keep on filling our hearts with your love. Thank you so much for leading us into understanding of truth about you, about the Lord Jesus Christ. And thank you, Holy Spirit, for guiding us right now. Lord, it's not my word, but it's yours, Father God. And I pray that you will just open the eyes of our hearts and understand your words, Father God. And also our minds, our thoughts, Lord, that it will be all aligned to yours, God. Thank you so much, Lord. And we give you praise, we give you glory. We exalt that you are the living God, our God, that this church worships and adore. Your name is Jesus. Thank you, Lord, for the power, O God, and anointing of your word and of the Holy Spirit. And we offer everything to you right now, Father. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray, amen. So palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. So para po sa mga bago, gusto ko po sa inyo na ipaalam na yung church na ito ay naniniwala sa Panginoong Jesus as the Son of God. Amen. So I hope everyone believes. And died on the cross and risen from the dead after 3 days. At siya ay umakyat sa langit at nasa kanang side, at the right side of our Father. And that the Lord Jesus ay babalik siya parang hatulan ang mga patay at ang mga buhay. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So also we believe in the fourfold ministry of the Lord Jesus, which is Jesus as the Savior, as the healer, as the baptizer with the Holy Spirit, and is coming back as King. Yan. Tulad na sinabi ko kanina, babalik siya para mag-judge ng sangkatauhan. Patay man, namatay man, o buhay pa din, si Lord Jesus ang darating para humatol. So, praise the Lord. So ngayon, sa ating pag-aaralan ngayon, pinamagatan itong Who Truly Loves You. Wow. Sa Tagalog, sino ang tunay na nagmamahal sa'yo? Amen. So narinig ba natin yung maraming tao, yun, nag-rant or nagsasabi na parang hindi siya nabibigyan ng halaga or pagmamahal. Nakarinig na ba kayo yon? Lalo sa mga kabataan, no? So medyo dangerous kasi once na naghahanap ka ng love, naghahanap ka ng attention at hindi mo yan nakita, example, sa loob ng tahanan, usually ang nangyayari ay lumalabas sila at sa labas ito hinahanap. Tama po? At mabuti kung sa paglabas nila sa tahanan nila ay maganda ang kanilang matutunan. What if kung sa paghahanap nila ng pagmamahal sa labas, ang masumpungan nila ay mga masamang kaibigan. So, dalawang klase ng kaibigan. Yung dadalhin tayo sa mabuti, lalo sa ating Panginoong Hesus, or yung kaibigan na ilalayo ka talaga hanggang masira yung buhay mo. Di ba po? So usually, tayo may mga love tanks tayo. Bawat isa, mga tao, mayroon tayong love tanks na tinatawag na dapat sa loob pa lang ng tahanan, puno yun eh. Dapat nararamdaman para hindi naghahanap sa iba. Nagets niyo po yung point ko? So praise the Lord. So ngayon, tingnan natin, sino ba talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo? So wala naman siguro dito nagkukulang ng pagmamahal. Wala po. Lalo siyempre na nakilala natin ating Panginoong Hesus kasi alam natin na ang Panginoong Hesus ay pumarito para yung pagmamahal ng kanyang Ama na ating Diyos ay ipadama sa atin. Amen. So yung palakpakan natin ating Panginoong Hesus kasi siya ay buhay
At ang sabi niya sa kanyang salita, kung saan merong dalawa o higit pa na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Amen. So I declare that the Lord Jesus through His Spirit is with us right now. Amen. So praise the Lord. So kung tatanungin mo kung sino talaga ang tunay na nagmamahal. So sabi sa John 3:16, Yan, basahin natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Praise the Lord. Siguro sabihin niyo, Ate Bing, luma na yan eh. Di ba? Lahat ba tayo narinig yung verse na yan? Yes, lahat. So bago pa man kayo pumunta rito, I believe narinig nyo na yon, and that's good indeed. Kasi kailangan natin malaman na ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay gano'n na lang. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating buhay na walang hanggan. So may buhay po na tinutukoy. So yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin kayang sukatin yan. Yung pag-ibig ng Diyos, unconditional yan. Talaga ibinigay, ibinuhos yan ng ating Diyos Ama sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ang kadapat, para maranasan natin yan, ay maniwala tayo sa sinasabi ng Biblia na yung pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya na sa atin through Christ. And bakit sinasabi dyan that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life? So may life na tinutukoy. Tayo po, kaya tayo nandito sa mundo, nilikha tayo ng Diyos out of the miry clay. Amen? Sabi sa Bible. And then, hiningahan tayo ng Diyos na naglikha sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Ayun. So yung buhay na yon, napasok ng kasalanan. Nung magkasala si Adan at si Eva, and then it runs through the generation, di ba? So nagkakaroon ng kasalanan. And then nalayo tayo sa paningin ng Diyos, nakaharang na yung kasalanan. The original design of God is maging righteous yung mga tao para naku-communicate niya. Amen? Nagets po natin? Para naku-communicate niya. Kaso nung pumasok yung kasalanan, nagkaroon ng harang. At ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Nilinis niya ang lahat ng kasalanan na naghaharang sa atin para makarelate tayo sa kanyang Ama na ating Diyos. Sabi sa Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. So, wala pong sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Bakit? Ano ba yung glory ni God na tinutukoy dyan? So, yung glory ni God, God is righteous and God is holy. No? Kami, naririnig na namin na ayaw namin sumama sa inyo kasi di namin kayang magpakabanal. Nakarinig na ba na kayong ganon? So, hindi po nagsasabing banal. It is through the righteousness of Christ sa ginawa niya doon sa cross, na nagiging banal tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Kasi sabi sa Romans 3:10, wala dyan, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So maliban na ang isang tao ay manampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay lilinisin ng kanyang banal na dugo na dumaloy mula sa kanyang katawan. Alam natin na si Jesus pinako sa cross, amen. Alam natin na grabe yung latay niya, hindi lang yung guhit-guhit. Alam natin na yung katawan ng Panginoong Hesus, yung laman niya, halos corned beef na sabi ng iba. Sugat-sugat as in, durog-durog ang kanyang laman. Ganon kahirap binayaran ng Panginoong Hesus ang kasalanan natin. Bakit? Bakit kailangan ni Jesus Christ bayaran ang kasalanan natin? Kasi nakikita ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam niya na hindi natin kayang lumabas doon sa buhay na yon. Amen po? Alam ng Panginoong Diyos, nakikita niya na hindi kaya, no way, na makalabas ang tao kasi hawak tayo ng kaaway. Lahat ng gustuhin ng mundong ito, yun ang ipinamumuhay natin. Dati po. Yan. So onwards, I believe na magkaroon tayong transformed life with the grace of the Holy Spirit sa atin. So alam ng Diyos na hindi natin kayang magpakatuwid. Hindi natin kayang mabuhay ng may kabanalan. Naniniwala kayo? Kasi wala pang taong perfect. Kasi pag perfect na tayo dito, kukuhanin tayo ng Lord. Habang nandito tayo sa mundo, nasa process tayo of transformation. Alam niyo mga kapatid, habang nandito tayo sa mundo, ito yung buhay na training ground natin. No? Sinasanay natin yung mga sarili natin na mamuhay ng may kabanalan. At ano yung guide natin? Yung Word of God. Kasi, kaya ini-encourage po namin sa iglesyang ito
na nagdi-devotion po kami. Araw-araw, nagbabasa kami ng Bible. Kasi sa Bible po natin makikita ang salita ng Diyos na siyang gabay natin para makapamuhay tayo ng tama. Amen. So ang gusto ng Diyos para, sabi dyan, fall short of the glory of God. So sinabi ko yung glory ni God is His holiness and righteousness, which is, kabaliktaran siya sa tao na ang tao ay makasalanan. So, ano ang provision na ginawa ng ating Panginoong Diyos para ma-meet natin ang ating pangangailangan? Sabi sa Romans 6:23, basahin po natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. So sabi dyan, for the wages of sin, may bayad pala yung kasalanan? Bakit ang daling gawin? No? Bakit parang ang easy lang sa tao na ma-fall sa kasalanan or mamuhay ng makasalanan? Eh sabi po dyan, may bayad yung kasalanan for the wages of sin. Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan in Christ Jesus our Lord. Amen. So bakit nga ba? So ang tao ipinanganak, tama? Ipinanganak. So nagkaroon tayo ng buhay. Ang buhay na pinamumuhay ng tao, apart from the Lord Jesus, ay namumuhay sa kasalanan. So sinabi ng Panginoong Jesus sa John 3 na, verily, verily, I say unto you, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Anong tinutukoy doon? Religion ba yung born again? Hindi, di ba? Bago lang ba yung katuruan na born again? Hindi, di ba? Kasi tinuro yan ng Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa. So hindi po bago ang born again. Baka naririnig nyo, ay bagong relihiyon yan. Ay magliligaw yan sa mga tao. Hindi po. Si Jesus Christ mismo ang nagturo ng pagiging born again. So ano ba yung born again? Tinuro ng Panginoong Hesus na dapat maipanganak kang muli. Sa espiritu at saka sa tubig. Sabi sa John 3. And bakit kailangan ipanganak na muli? Ang tao na nabuhay ay may hininga mula sa Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, na corrupt kasi pumasok yung kasalanan. And then, kailangan nating mabuhay ng matuwid. So, paano? Una, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. And then, mamuhay na tayo ng ayon sa inspiration ng Holy Spirit. So, dapat 2 beses ipinanganak ang tao. Una, pinanganak ka ng nanay mo. Pangalawa, ipanganak ka sa kaharian ng Diyos. Para from the kingdom of the darkness, ililipat ka ng Panginoong Hesus sa kingdom of light. Ayun. So ang tao na nabubuhay, namamatay. Tama po? So ang tao na hindi pa na born again or nagkaroon ng bagong relationship with Christ, pag namatay, saan pupunta? Sabi kanina sa John 3:16, may eternal. May eternal. So may patutunguhan. Di ba po? So ang tao na hindi pinanganak na muli sa espiritu at sasaka sa tubig, pag namatay, magpe-perish. Saan? Sa hell. Pero ang tao na 2 beses pinanganak, pag namatay, 1 beses lang. Halimbawa, yung 2 beses namatay ka ngayon, and then yung kaluluwa mo, pupunta eternally doon sa impyerno. Pero yung tao na 2 beses ipinanganak, una, ipinanganak ka ng nanay mo, pangalawa, ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos, pag namatay ka, once lang. Bakit? Kasi pupunta ka sa kaharian ng Panginoong Diyos. Okay po ba? So yan. So for the wages of sin, yun ang sinasabi kanina na may kabayaran pala yung kasalanan. At yung kabayaran na yan ay ang kapahamakan sa impyerno. Kaya pala, kailangan nating tanggapin ang eternal life na offer sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen. So sabi sa Acts 4:12, Acts 4:12. Jaran, Acts 4:12. Meron po. Sabi sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So sino lang yung pangalan na nakakaligtas? Si Jesus. Si Jesus lang po ang ating salvation. Siya lang po talaga makakaligtas. Walang ibang pangalan na inukit sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ninuman, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Sabi kanina sa unang verse, Romans 6:23,
Kay Jesus natin masusumpungan yung buhay na walang hanggan. Amen. And then, sabi sa John 1:12-13, yet, pwede po tayo magbasa-basa po tayo. Yeah. Amen. So, sa lahat daw ng tumanggap, kanino? Sa Panginoong Hesus. Sa lahat daw ng tumanggap, binibigyan niya, sino yung niya? Si Father God. Ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi pinanganak ng nanay at ng tatay, kundi ipinanganak ka sa kaharian ng Panginoong Diyos. Amen. So lahat po ng tumanggap, nakarinig na ba kayo? Kasi minsan nagturo ako ng John 1:12, nagalit sila sa akin kasi experience ko po kasi sabi niya, siyempre inangkin niya na anak siya ng Diyos. Kasi lahat ng tao, gusto natin na tawagin tayong anak ng Diyos, tama po? So lahat ng tao, gusto natin yon kasi privilege yun. Abay, maging anak ka ng Diyos, privilege yun, di ba po? Pero ang bad news dyan, hindi lahat ng tao ay anak pala ng Diyos. Yes, nilikha tayo ng Diyos. Lahat ng tao ay likha ng Panginoong Diyos, pero ang binibigyan niya lang niya ng karapatan na maging anak niya ay yung mga tumatanggap kay Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ, nag-iisang anak ng Diyos. Amen. Nag-iisang tagapagmana ng kaharian ng ating Ama. And then, dahil nanampalataya tayo kay Jesus, ay binibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak din ng Diyos. Amen. Magandang balita ba yan? Amen. So, privilege po. So, i-desire natin, Panginoong Diyos, gusto ko talaga na maipanganak na muli sa iyong kaharian. Kasi gusto kong tawagin ako na anak mo. Di ba? Ang sarap pakinggan. So, hindi dahil tulad dyan sa verse 13 na hindi dahil ikaw ay pinanganak ng iyong magulang, kundi dahil ikaw ay ipinanganak na muli sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. And then, sabi sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kailangan kino-confess. Pag sinabi mong Jesus is Lord, baka mamaya expression na lang natin, Lord, sabi sa Bible, sa Matthew, kanina devotion ko lang, hindi lahat ng tumatawag ng Lord ay kilala niya. Di ba po? So, dapat mayroon tayong tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus sa harapan ng ating Ama. Sabi niya, kailangan i-confess, Jesus is Lord. Ano ba yung Lord? Simpleng salita lang ba yung Lord? Or bukang bibig na lang? Napakataas po ng salitang Lord. Pag sinabing Lord mo ang Panginoong Hesus, dapat siya yung nasusunod. Dapat siya ang boss ng buhay mo. Dapat nagpapasakop ka sa Kanya. Dapat lahat ng ginagawa mo ayon sa gusto niya. Kasi siya yung master mo eh. Hindi mo pwedeng tawagin na Lord mo ang Panginoong Hesus kung hindi ka naman namumuhay na may pagsunod sa Kanya. Amen? So tawagin natin Lord. Sabi diyan, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord. So andun po yung submission. Pag sinabi mong Lord mo si Jesus Christ, Panginoong Hesus, sumusuko po ako sa iyo. Panginoong Hesus, nagpapasakop po ako sa iyo. Panginoong Hesus, mangyari po ang lahat ng nais mo sa aking buhay. Kasi ikaw yung Panginoon ko. Ikaw po yung masusunod sa buhay ko. Hindi ko po ito pag-aari. Kasi ikaw yung may-ari ng buhay kong ito. Kaya ibinibigay ko sa iyo, Panginoong Hesus, confession of our mouth and believe in our hearts that God raised Him from the dead. Meron ba dito hindi naniniwala na nabuhay si Jesus? Meron ba? O lahat tayo naniniwala na nabuhay si Jesus after 3 days? Amen. Glory to God. So Jesus is alive ngayon. Nabuhay siya. 3 days lang siyang namatay. And siya ay nabuhay na muli. Yun ang victory over death. Kaya sinasabi ko kanina na ang taong 2 beses pinanganak, 1 beses na lang mamamatay kasi napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Amen? Magandang balita ba yon? Amen? Glory to our God. Hallelujah. So, God raised Him from the dead and you will be saved. Yun na yun. Salvation, yung save na tinutukoy dyan is yung siyasabi sa John 3:16 kanina na, for God so loved the world that He gave His one and only Son, and whoever believes in Him shall not perish. So dyan, hindi ka na mapapahamak pag
ang Panginoong Hesus ay Lord mo kasi ikaw ay ililigtas niya eternally. Ang sarap, di ba? So, minsan expression na lang yung ano eh. May nakita ba kayo nagsasabi na, ay, gusto ko na lang sa ano, bago-bago. Di ba sobrang lamig sa ibang bansa? Nag-live pa. Ayoko na ng malamig, gusto ko na lang impyerno. Nakarinig ba kayo ng ganon? So kasi parang bukang bibig na lang ng tao pag mainit, ay impyerno. Ay hindi po. Alam mo ba na pinaghahandaan ang buhay ng bawat isa, tayo, para mapunta tayo sa langit? Kasi impyerno is eternal din yan eh, eternal death. Ang daming entrance, pero walang exit yan. Once na nakakapasok ka doon, hindi ka dyan makakalabas. Kaya ang buhay, kung gusto nating mapunta sa langit, pinaghahandaan yan ngayon pa lang. Ito yung training ground natin habang nandito tayo sa mundong ito. Magsanay na tayo, mamuhay na tayo ng ayon sa makalangit na pamumuhay. Para once na nalagot yung hininga natin dito, transfer na lang tayo sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, yun. So, knockback, pakibalik sa Romans 10:9. So, yan. So, confess with your mouth that Jesus is my Lord. Sabi nga natin, Jesus is my Lord. Amen. Lord Jesus, you are our Lord. And believe in your heart na siya ay binuhay. Binuhay siya bilang tanda na ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay na over kamatayan. At yun ay ating mamanahin. So, yan po ang lahat ng ating gagawin. Believe in our hearts that the Lord Jesus died for me, for you, and for us. At lahat po ay dapat lumapit sa Kanya ng may kababaang loob at hilingin, Panginoong Hesus, pagharian mo ako. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang masusunod sa aking buhay. Diba? Mula sa oras na ito, kahit saan tayo pwede natin siyang i-invite eh. Kahit saan tayo pwede natin sabihin eh. Basta i-declare natin with all of our hearts that He died for you, for us. Diba? Namatay. At kung tingnan lang natin, ang uri ng kamatayan ng Panginoong Hesus, makita natin ang lalim ng pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Diba? So, pwede naman siyang hayaan na lang tayo at maglikha na lang siya ng panibagong mga banal, pero hindi eh. Kinikare tayo ng ating Diyos. Mahalaga tayo sa Kanyang harapan. Amen. So, for the conclusion, sabi ko kanina, marami ang naghahanap ng pagmamahal, ng attention. Pero ito po, basahin natin yung John 15 verse 13. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. Wow, tinawag ka ng Panginoong Hesus na friend. Once na siya ay Panginoon mo na once siya na ang nasusunod sa buhay mo, the Lord calls you friend. At ano ba yung friend? Ano ba yung friend? Kala ko si Nicole. Diba? Open kayo. Close ang relationship nyo. Gusto nyo ba yung magkaroon ka ng personal na relationship with our Lord Jesus? And the other verse, Revelation 3:20. Ayan. Here I am, I stand at the door and knocks. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Anong gustong iparating ng Panginoong Hesus? Diba? Sobrang close na relationship. Dapat magkaroon tayo ng personal na relationship with Him. Para matawag kanyang friend. Baka para pwede siyang mag-knock sa iyo anytime. At makikain, makituloy, whatever. Diba? Na ginagawa ng mga close ang relationship. Yun ang gusto na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. So, ayan. So, yan, baka mamaya, no, mga kapatid, nararamdaman nyo na kumakatok si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag natin patigasin yung puso. Buksan lang natin ang ating puso sa Kanya. Buksan natin ang ating puso, baka kasi may sinasabi sa atin ng Holy Spirit, pero binabaliwala lang natin kasi busy tayo sa kung ano-ano man. No? So, bigyan natin ng atensyon. Mapalad ang tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad ang tao na bukas ang puso sa kanyang salita. Kasi paghaharian niya. Blessed are those who are poor in spirit because His kingdom will come in your heart. So nagsisimula ang paghari ng Diyos sa ating mga puso. At habang binibigyan natin yan ng atensyon na sundin, lumalawak ng lumalawak ang kaharian ng Diyos sa ating pagkatao hanggang sa tayo ay totally ma-renewed in Christ likeness. Amen? So, nagets po natin. Okay, so tayo po tayo para kumanta. May kakantahin po tayo.
Hallelujah. Tayo po'y umawit. You bled with one desire, in all to bring you life to a shattered humanity. Let's declare death now overcome. Death now overcome. Forgiving all and one, you've redeemed all humanity. With all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Let's sing, commission my soul. Commission my soul with a fire uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Oh, I'll follow you. We sing it back. You bled with one desire, in all to bring you life to a shattered humanity. We declare your victory, Lord, and death now overcome. Forgiving all and one, you redeemed all humanity. With all our lives, Lord, with all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Oh, commission my soul. Commission my soul with a fire uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes. Open my eyes to the reason
that contain the praises that belongs to you alone, O Lord Jesus. Lord, salamat po na kinatagpo mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga damdamin ngayon. Salamat po na pinaunawa mo sa amin that you are our God, that we need salvation. Thank you, Lord, for the lives of everyone, Lord. Thank you for your word. I believe this word, O Lord God, na hindi ito babalik ng walang bisa sa buhay ng bawat isa. Lord, ito ay uusbong, ito pang Panginoon ay yayabong, ito, O Lord God, ay magbabago ng buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray, Amen. So makakaupo po muna tayo. And then,